Welcome to my GC, Group PC pala. And today's content na pag-uusapan natin is what my struggles are. Like what's my struggles being a student. Like from preschool hanggang ngayon at the present time. Like kwento ko lang talang buhay ko. Kasi nga, this is my memory vault. And I will store kung ano yung memories ko and hardships that I went through during those times. Kaya ayun, I hope makita ko yung progress. And makita ko sa future na ay, ito pala ako dati ganyan. Tapos, na-overcome ko pala siya ganun. Diba? Kasi dapat may ganong times tayo. So, if you're wondering what light ko lang yung is yung desktop. Tapos, nakapatay yung ilaw ko. Kasi may natutulog na. Anyway, meron ako dito sa tawag doon, script. Hindi naman script, like guide para flow siya, like flow yung basta yun. Mag-start tayo sa preschool ko. Yan. Mag-start tayo sa preschool kasi doon ako nag-struggle. Di naman doon una nag-struggle. Like, syempre as a student, di ba? Marami tayong struggle talaga sa buhay. So, no preschool, wala pa naman masyado. Kasi, tawag doon, ewan, ba't di ako nahirapan ng preschool? Bigla ako nagulat na lang na meron akong, ang tawag doon, academic achievement na attain. Basta ayun, meron ako academic achievement na attain, which is top 2 ako out of 12 students. Kasi sa private school namin, sa private school ako nung preschool. Hanggang LM kasi yun. Private school ako sa Diamond Educational Center. So, alumni na. Pero wala na siya right now kasi dahil sa pandemic, nagsarado siya. Since ka, konti lang yung students, no? Nag-enroll doon. Kaya ano. Tapos, nagkaroon ako ng unexpected rival, which is si Carl Lawrence. Ngayon, hindi ko na siya alam kung nasan napalap na siyang bansa. Kasi after grade 1, nawala na siya. Ano pa mo siya, may appeal pa mo siya, ganun. Siya yung top 1 namin. So, ako yung top 2. Ewan ko rin ba't ako nag-top 2. Ganun ba ako katalino nun? Charis. Prodigy. Charis. Hindi kasi, dati kasi sila papa ko, ito yung struggle ko lang. Si papa ko nun, tinuturuan niya ako nun na, tinuturuan niya ako mag-review. So, minsan, may naka-print din yan. Hindi ko rin alam paano nila gawa yun. Basta naka-print, tapos tinuturuan nila ako. Tapos ayun, pag may mali, palo. Hindi naman palo. Like, ayusin ko daw, ano. Kaya ayun. Ewan, ba't ito ang tops to. Anyways, ayun nga. Academic achiever ako since preschool. Like, nag-start ako kinder. Kaya, ayun. Solid talaga. Pero, yung unang struggle ko talaga is kung papasok mo talaga ako sa school nun kasi na-remember ko vividly kasama ko nun si mama ko nun. Pumunta kami sa school. Kasi, nag-school din ako kasama yung school na ate ko nun. Like, yung anak din ng tita ko. Doon din. Lahat kami ng, like, nagkamag-anak ng tita ko tsaka ng mama ko. Doon nag-aral. Hindi, nung fam lang ng father side. Yun. Nung father side, doon kami lahat nag-start nag-aral. Kasi si tita ko yung nagpapaaral sa amin ngayon. Noon. Hanggang grade 2 ata or 3. Kasi nung grade 1 and 2, wala yung property niyo or something, yung business.
Yan kasi pinapalit siya ng tao. Tapos tawag doon, may scam siya. Like, parang scam talaga. Like, nandun pa ako mismo minsan sa mga meetings. Ayun, lagi na lang ako nasa galaan doon ng tita ko. Pero, bahay school lang ako. Kasi lagi kami sinasama, ganun. Nami-witness ko nun, pero ang bobo ko nun dati. Kasi wala naman ako alam sa reality. Hindi sana nabawal ko sa tita ko and hindi na bawal sa kanya yung property. Anyways, and then nung grade 3 hanggang natapos ako, si mama ko yung nagpaaral na sa amin kasi naging staff siya nun. Ayun, naging staff si mama ko. Kaya I'm really thankful kay mama kasi nakapagtapos ako doon. Private pa kasi, private pa yan. Charis, nung una kasi may kaya naman. Nung dulo lang hindi. Kaya okay lang yun. Pero napansin nyo if meron white, ako secure yan. Ayun. Ayun yung struggles ko. Like, preschool. Tapos, nawala na ngayong rival ko si Carl Lawrence. And nung nag-enter ng grade 1, dun na ako tinamad ate. Like, hindi, okay pa naman. Top 1 pa rin ako. Kasi nga, wala si Carl Lawrence. Ako yung naging top 1. Pero naging unexpected rival ko rin nun si Gian. Kasi masyado siyang matalino ate. Like, yung history. Wala makakatalo sa kanya sa history nun kasi favorite niya. Tapos lagi niyang inaano si... Basta yung British something na ruler. Nakalimutan ko na. Basta Nazi. Basta ganun yung content niya ate. Kaya ayun. Hindi ko siya nalabanan hanggang grade 6. Nung grade 6 siya na yung nag with honors. Nung grade 6 kasi diba, natanggal na yung with highest, with high. Siya na yung with honors na top 1. Ako na yung top 2 ulit ng grade 6. Ewan nga, ngayon ako na-realize na nag-top 2 ulit ako nung graduate ako ng preschool. Kasi grade 6, nag-top 2 din ako. Anyways, that's life. Okay lang naman. Kaya ayun, parang nag-expect na ngayon yung doon nag-expect. Ayun yung struggle ko doon. Nag-expect na yung fam ko na dapat every recognition meron kang academic achievement, ganon. Well, hindi din academic achievement. Dapat may medals ka rin na iba. Like contest, kasi sa school namin nun. Lagi nagpapa-contest. Siyempre, ng wika, ganyan. Until up to high school and college pala, meron din ka nung contest. Kala ko nung LM lang. Kaya ayun, like ng wika, meron singing contest and poem contest. Lagi kayong sinasalihan yung poem. Kaya akala ko magiging poetic person ako, pero hindi pala. It's not my nature. Kaya ayun, solid talaga. Ayun, sumali ako nung singing contest nung ewan, ba't ako sumali ng singing contest? Lahat ata ng contest sinalihan ko nung prep. Pero nung grade 1, syempre hindi ko na sinalihan ko na lang yung poem contest kasi mas easy yun. Kaya ayun, like, sumali ako sa singing contest, diba? Ate, ilang beses ako nag-practice ng kanta. Iingatan at aalagaan yung basta kay Lea Salonga ata yun. Iingatan ka, basta yun. Tapos bigla ko umiyak. Wala pa hindi pa mag-start. Bigla ko umiyak like, in front of many crowds. Nakayanan ko umiyak. Siguro kasi na-overwhelm ako sa surroundings and masyado ko nung inalala yung presence na aking mother. Wala lang, sa age ko na yun, hindi ko expect na mararamdaman ko yung gano'n. Anyways, ayun. And dun nga about sa konti lang din kami, na culture shock talaga ako nung grade 4. Malaman ko kasi yung pinsan ko nag-transfer from public school. Like 40 students sa isang section, tas ang daming section. Kaya dun ako kinabahan nung grade 6. Like, I want to not to end this ganun. Pero wala.
Mas nakaka-enjoy yung high school. Anyways, habang ganun doon, yung struggle ko, kunyari, ayun yung pom contest, yun nga, nananalo ako noon every, like, kunyari, minsan third place, second place, first place. Ayan, mag-attach ako ng pictures dito ng medals ko. Like, up to grade 6. So, sobrang solid. Ang dami kong medal. Hindi ako nagbubrag, pero solid talaga ang daming medal dahil sa poem contest, ganyan, chu. Kaya ngayon, simula nung junior high, nag-iisang medal na lang kasi nga di naman ako sumasali sa ibang contest, ganyan. Like, sumasali ako sa mga contest, pero yung dance contest na lang. Which is certificate yung nakukuha doon, or medal na, or trophy, ganun. Kaya mas okay naman kasi ako sa dancing kasi mas nag-enjoy ako doon. Kaya ayun, konti na lang parang wala, tumaas yung pusa namin. Hindi ko mapapakita kasi it's dark. Ate, narinig siya, ayan. Nagsisiga-siga siya. Anyways, ayun. Tapos yung struggles ko pa is ever closing party. Ewan ko bakit nahihiya ako mangingi nun ng pang-gift. Ewan ko, di naman kasi kami nahirapan nun. Ewan ko, basta hindi ako simula pa lang. Kasi yung parents ko nun busy lagi. Like, si mama ko and papa ko may trabaho lagi. Si mama ko ata nun, dun nga sa property ng tita ko. Tapos, si papa ko naman, nagiging construction worker dati. Pero ngayon, tricycle driver. Tapos, ayun yung struggles ko nung LM. Like, nag-struggle lang talaga ako. Hindi naman kasi ako nag-struggle sa academics. Sa financial lang talaga. Since na I'm sa private school. Tapos, buti na lang talaga naging stop si mama ko dun sa school. Kaya siya yung nag-work. Ganon. Tapos, ayun na, like, naging independent ako. Like, hindi ako talaga ako nagpapatulong nung grade 1 since sa mga homeworks ko, ganyan. Ewan ko bakit. Kaya yun yung struggles ko. Tapos, ayun, nagtapos nga ako ng LM. Struggle ako next is nung time na I'm high school na since nga magko-commute. Kasi dati, nung LM kami, lagi kami natin tsaka sundo. Pero tricycle lang di kotse. Tricycle or lakad. Kasi 5-minute walk lang kami dun sa school namin. Or 5-minute walk ako. Tapos minsan, nag-strike kasi na bata pa kami nun. Di pa kami tinuruan paano mag-commute. Kaya nung LM talaga, bahay school lang ako. Tapos, sasamahan ko sila tita ko nun sa work niya, ganyan. To, spend time. Extra time. Ewan ko rin nung paano ako nagsabay. Like, siguro ginagawa ko na karin yung homework ko. Nakalimutan ko na. Like, ayun. Palagala talaga din ako ng LM. Kaya nung high school na dala ko rin siya. Like, lagi ako gumagala. Thanks to my friends. Na tinuruan ako mag-commute naman. Kasi, nung una, sila mama ko, sinabi lang ko anong mga jeep. Tapos kung saan bababa, ganyan. Siyempre ako, alam ko naman kung paano mag-work. Pero hindi na alam ko kung saan yung bumababa, ganun. Siyempre din, yung dati, nag-jeep na rin naman kami. Tapos, si mama ko nun nga, minsan may pupuntahan. Naalala ko nun yung personal collection niya, ganyan, sasakay ng jeep. Siyempre, ako matutulog ako like that. Solid yun. Tapos, like, mag-sleep ka sa lap ng mother ko. Tapos, nakakaya pala that time. Ngayon ako nahiya sa sarili ko, second hand embarrassment.
Kasi nakakaya pala matulog sa jeep na nakaganon. Ate, sinasakop ko lahat pala ng space sa gilid. Ayun yung struggles ko as a student. Diba? Parang ang babaw. Saris. Kasi parang nag-peak lang naman yung struggle ko nung senior high talaga. Ay, hindi, junior high. Then senior high and college. Kasi sobrang hirap na ng mga subjects. Kasi dati nag-enjoy ako sa math. Kasi favorite teacher ko nun yung nagtuturo. Hindi, kasi naging favorite teacher ko siya kasi iisin ako sa math. Like, thank you sa kanya kasi thank you kay ma'am. Elvira David yung pangalan niya. Like, thank you sa kanya na iisin ako sa math. Kaya hanggang ngayon, parang okay pa naman din naman if kaya civil engineer din yung pinili ko siguro kasi I'm inclined to math. Pero di mo talaga masyado. Hindi ako matalino. Ewan ko ba, okay. Tapos ayun. And yun, bago yung struggle ko sa junior high, hindi ako natanggap ng junior high sa entrance exam. Like, nag-waitlist pa ako talaga, ate. Ewan din kasi nahirapan ako sa exam. Like, natatakot ako. Like, di ako confident na kapag nag-exam ako, makakapasok ako sa ganitong school, gano'n. Kasi nung LM, di naman ako nag-entrance exam. Eh, pumasok lang kaagad. Since na private school. Kaya, ayun. Ayun yung struggle ko. Tapos, buti na lang, na-waitlist ako. And nakapasok sa ICT, Sierra ICT HS, which is Clara M. Recto Information and Communication Technology High School. O diba, apakaba. Kaya ayun, wala naman ako issue nung junior high. Kasi meron din naman ako friends na inclined with academics, ganyan, na nag-help sa akin to grow. Pero, naging issue ko lang siguro, naging people pleaser ako nun, kaya wala akong nag-issue. Aminado naman kasi ako, na people pleaser ako that time. Like, go with the flow, ganyan, hindi nagde-decide para sa sarili. Kaya, ayun, and social climber talaga ako, kaya, ewan, nagmamagnet din ako ng people like that. Ewan, agad ako agad ako nag-a-adjust sa isang environment, gano'n. And naging issue ko lang nun is sa friend groups. Like, di naman issue between isang circle group. Kasi, meron akong maraming friend group. Hindi naman maraming friend group. Isa lang. Tapos, dumami nung senior high. Nung isang friend group ko nung junior high na tinawag na Absisa kasi nga nag-photoshoot kami nun na puro stripes yung t-shirt. Maglagay akong picture dito. Ayun. Nakakaya ate. Tapos tinawag na Absisa kasi X to, diba? Which is abscissa. And Y sa Cartesian plane, which is yung Y coordinate, diba? Tapos may ano pa noon na coordinate yung na may nag-coordinates pa. Since nga, naging abscissa yung name namin, parang na-bash-bash ka na. Kasi yun, sa inner circle na lang, parang may naging issue. Maraming issue, basta maraming issue. Pero sa akin, yung pag-uusapan ko sa akin, na kasi nga daw parang naabuso ako, ganyan. Na tawag doon, naabuso ako na parang sunod-sururan, ganyan. Pero ngayon ko lang na-realize na parang acts of service ko lang yun. Like, acts of service as a friend. Since mahilig akong gumawa ng things, gumawa action sa mga friends ko na genuinely. Kaya na-feel ko tuloy na ay, inaabuso nga talaga nga ako nun. Kasi nga, di ba? Pero hindi pala yun. Ngayon ko lang i-realize.
Kaya I'm sorry to Fiona and Jill na akala ko inabuso ko nun pero hindi. Wala kasi, di ba? Ang gaan kasi sa feeling na wala, ayun yung struggle ko nun. And indecisive ako that time. Like, yun nga, kasi nga sunod-sunod na ako ganyan. And indecisive ko, like, bitch. Hinig mo na. Like, di ba? Ngayon, decisive naman ako sa like 50-50. Nakapag-decide ako sa sarili ko. And masyado matagal na yung mga sinabi ko. Hindi ko continue ko na lang. Like, ikakat ko yung video na ito. Tapos, next video yung isa. Para hindi siya matagal tawag doon? Hindi siya matagal i-upload. Kaya ayun, I will cut this into 2 parts. Ayun, bye-bye.